Hey mga brods, ito pong 6'2" Boogie Ellis from NBA G League na kasulukuyang naglalaro ngayon sa Indiana Mad Ants sa NBA G League from Stockton Kings. Ito nga pong si Boogie Ellis mga kabrods, nakapaprospect na ngayon na pupunta na ng Pilipinas at magpapadraft ngayong 2025. Knowing na tapos na ang Ginebra TNT Clash ngayong finals mga kabrods, at congrats nga sa TNT Tropang Giga, dito na gagalaw ito pong San Miguel Beermen. Dahil ayon nga sa mga reports and rumors natin na ito pong SMB nakatingin dito sa 6'2" point guard na ito na si Boogie Ellis. Ito po kasing si Boogie Ellis mga kabrods, once na alam na nilang nandito sa Pinas at magpapadraft sa Rookie Draft 2025, ang daming ang teams na nakaabang sa kanya. Syempre ang SMB gusto rin namang mauna mga kabrods, di naman natin masisisi ang SMB dahil gusto nga nilang mag-rebuild. Syempre nainggit din sila sa Ginebra, nakatungtong ng finals ngayon, samantala sila maski playoffs hindi sila nakapasok, elimination pa lang, bagsak na, laglag na mga kabrods, maagang Boracay. Pero itong SMB, sila naman yung mauuna sa SMC sister teams na magre-rebuild at magpapauna ng trade. Well, ito pong Boogie Ellis na ito, super rookie ito mga brods at bata-bata pa. 24 years old lang from San Diego, California, na feel ang mga kabrods at wala talaga masasabi ang SMB dito. Tignan nyo naman skills niyan mga kabrods. Ang galing na point guard, maganda rin ang stats din ito sa NBA G League. One of the starter rin ito. At dating kakampi rin ito ng anak ni LeBron James sa USC College noong 2021 to 2024. Nung that time nga, mas mataas pa ang naiaambag niya kaysa kay Bronny James. Kaya malalaman mo talaga na meron talagang skills. Ito pong si Boogie Ellis, kaya nga kinukumpirma na ng SMB kung kailan siya pupunta ng Pinas. At isa pa dito mga bro, speaking of rebuild, hindi lang naman players ang focus ng SMB. Dahil syempre gusto rin nilang i-recruit ito pong si Coach Brian Gurgian. Tandaan nyo ba yung Bay Area Dragons na nag-guest team dito sa PBA? Siya yung head coach doon na nakalaban ng Barangay Ginebra sa finals ng Commissioner's Cup 2022 to 2023. At 6 na beses na rin itong nag-NBL champion from 1992 to 2009. Kaya nga marami nang napatunayan ito pong si Coach Brian Gurgian at nagulat nga yung buong PBA fans na nakatungtong pa sila ng finals as a guest team kaysa naman yung Hong Kong Eastern na guest team ngayon ng PBA. Ito mga brods, ito pong SMB gusto nilang offeran ng malaki. Ito pong si Coach Brian, knowing na tapos na ang finals ng Ginebra TNT, papasok na tayo ng rookie draft mga kabrods. Dito na nga magsisilabasan mga trades, mga rebuilding lineup ng SMB, trades ng independent teams, trades ng SMC, MVP, at mga papasok na rookies. Kaya ito pong SMB, gusto rin nilang palitan ito pong si Coach Leo Austria dahil nung pagbalik nga ni Coach Leo, anong nangyari sa SMB? Napaaga yung Boracay nila, di ba mga kabrods? Pero ito pong si Coach Brian, isa ito sa mga great tactician coach dito sa Asia, kaya hindi talaga magsisisi ang SMB dito mga kabrods. Mas lalakas nga ang SMB at syempre yung experience na ito international, dito niya madadala sa SMB pa. Ang SMB, ang ganda na ng lineup niyan, super studded lineup mga kabrods. Tapos hahawakan pa ng isang coach, Brian Gurgian, syempre mga kabrods, mas lalo nang mahihirapan si Coach Temco Neto sa San Miguel Beermen. Kaya ito, ang ganda ng rebuilding ng SMB dahil pag sinabi kasi nilang rebuilding yung lineup, maski coach, papalitan nila. Nangyari na rin yan nung pinalitan nila si Coach Leo Austria at maraming players ang na-trade that time. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, ito pong si Boogie Ellis and Coach Brian Gurgian, mga rebuilding na ng SMB dahil tapos na ang finals, babagay ba sila dito at mas lalakas ba lalo ang Beermen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Do or die game ng TNT at Barangay Ginebra San Miguel, and guess what mga kabrods? Napaiyak ng TNT ni JP Eram ang Barangay Ginebra San Miguel, kaya ngayon nadismaya talagang mga fans sa Araneta Coliseum. Final score natin 87 to 83. Akala nga natin mahahabol na ng Barangay Ginebra. Biro nyo 4 lang yan pero ang dami kasing turnovers na nangyari sa Ginebra, lalong lalo na kina Justin Brown,
brownies, carry, mga missed shots ni Stephen Holt. Pero ganun talaga mga kabrods bilog talagang bola talagang gusto lang din manalo ng Ginebra. Pero grabe naman, ito pong TNT na si Rondy Hollis Jefferson, unstoppable talaga mga brods na may 25 points. Ray ng Batak 22 points, Cabontin 14 points. Ito talaga yung pinakahugot ng TNT sa fourth quarter, yung Glenn Cabontin. Di nila akalain na bigla itong i-score ng clutch time. Kaya nga ito, sabi ng Ginebra fans na ang dami nga mga role player dito sa bench ng Ginebra pero hindi naman ginamit, like Ralph Koo, John Pinto, and ito pong si Aljon Mariano. Si daw may favoritism si Coach Tim Ko na puro superstar lang ang pinapasok niya. At ito pa mga kabrods, nung time na nanalo rin ng TNT noon, ng Governors Cup, sinabi nila na wala kasing Malonzo, wala rin Gray. Pero ngayong nanalo ang TNT na may Malonzo at Gray, tapos wala pang Jason Castro and Brandon Ganuelas-Rosser, mga kabrods, partida pa ito. Tapos ito pong lineup ng Ginebra halos kompleto pa without Isaac Go nga lang. Pero sa lineup pa lang, talagang talo ng TNT pero nanalo sila. Bakit? Dahil dito kay Stingray Ray ng Batak. Ang finals MVP ng TNT Tropang Giga, talagang grabing binigay ni Ray ng Batak dito mga kabrods. Kaya congrats sa TNT, deserve nilang manalo. Pero ang Ginebra ngayon mga kabrods, namang problema na. Parang ang dami nga nilang gustong galawin dito sa lineup na ito. Parang gusto nilang i-trade ito, si ganito, yung mga star players ng Ginebra, mga kabrods. Dahil ang dami nga mga nagyayaring turnovers. Tapos tira na lang ng tira, hindi na nga nasusunod yung play. Pansin nyo ba sa TNT, napakadaming ipasa ng TNT mga brods. While sa Ginebra, onting spasyo lang, tira agad. Yun nga nangyari dito sa Ginebra. Imbis na nagda-drive sila to the basket, tira lang ng tira sa labas mga brods. Yan yung nakita natin sa fourth quarter. Kaya ang TNT lumayo. Pero yun, nag-overtime pa nga yan Pero ang Ginebra mga kabrods, ito na nga. Ang dami nilang gagalawin sa lineup. Ang dami nga daw iti-trade dahil sayang na may mga talent dito. Di naman daw nagagamit ni Coach Tim Cone. At ito, marami nga din daw silang kukuning players rin mga kabrods. Maski rookies na papasok ngayon. Titignan nila kung ilan mga pwede nilang ipalit dito dahil ito pong Ginebra 3 years na nga hindi nagcho-champion mga kabrods. Sunod-sunod ang MVP group Ito pong SMC, baka ito na ba yung fall ng SMC team na hindi na nagcho-champion kada year. Kaya ito pong Barangay Ginebra San Miguel, may mga gusto nga silang ibalik, like ito pong nag-BPC award na si Arvin Tolentino. Ito nene-negotiate na rin nila. And ito pong sina Stan Hardinger na nagkakaroon ng problema sa terra firma, and maski si Greg's daughter na talagang nire-review nila at pinag-aaralan kung babagay ba ulit si Greg na sa kanyang edad at sa kanyang skills mga kabrods. Ang problema talaga ng Ginebra ngayon, hindi nasusunod yung triangle offense ni Coach Tim Cone. Kailangan talaga may maayos na play. Kaya titignan din natin itong mga susunod na araw mga kabrods dahil ito pong Ginebra, hindi nga talaga sila masaya. Tignan nyo sa pictures ng runner-up ng Ginebra, talagang hindi sila masaya na runner-up lang sila dahil sanay ang Ginebra na palaging sila yung nag-champion. Pero ganoon talaga maging lesson na lang ito. SMB nga hindi nakapasok ng playoffs talagang blessing na rin ito para sa Barangay Ginebra San Miguel at gawin nila yung best nila at bumawi. Stay hungry next season. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, isa-isahin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.